hello everyone! Andito na naman tayo sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi mga seniors, kasama rin natin. At syempre, nagbabalik muli ang ating kasama na si Father Ray B. Ormeneta. Nandito naman po tayo sa programang ito at sana tuloy-tuloy ang inyong pagsubaybay sa programang ito. Magandang hapon po. So, sabay-sabay tayong uminom. Let us praise the Lord. Siyempre na mga kagimbal-gimbal na stories ni Father talaga nung nakaraan, di ba? Ini-exage ko lang kasi nakakatuwa naman kung paano na ipahayag ni Father, paano na secure ang safety and sanctity ng kanyang bokasyon bilang pare. Laki sa tatay na pulis at nangarap ang nanay na maging pare at parehong napagbigyan ni Father Ray. Pero ngayon, hiramin naman natin ang kataga ng isang santa, Father, si Saint Rose of Lima. Ang sabi niya, without the burden of afflictions, it is impossible to reach the height of grace. The gift of grace increases as the struggle increases. So mukhang ang introduction ko, Father, ay patungo na sa mga challenges and tribulations mo. Kasi kung nalagpasan mo yung pagkapare, yung seminary days, kung nalagpasan yung training sa pagiging Philippine Constabulary, pag-usapan natin ang challenge ngayon, na hindi ka na lang basta pare, ikaw ay pare na nasa loob ng Armed Forces of the Philippines as Philippine Constabulary. Father, mag-backtrack lang tayo, hindi na alam ngayon ng generation ano yung Philippine Constabulary. Ano na ba yung counterpart ng ngayon? Okay, yung Philippine Constabulary ay sangay pa ng Armed Forces noon, AFP. Pero noong 1992, nabuwag na itong Philippine Constabulary at ang kapalit ay Philippine National Police. Ayun. So malinaw na ho sa inyo. Oo. Yun pala ang pinaka-mother unit nung araw. Nag-evolve, naging Philippine National Police. So, na naging civilian ng karakter na under na ng DILG. Department of Interior and Local Government. Pero ang AFP kasi under the Ministry of National Defense. Ayun. So parang babalikan natin, parang mas mahigpit pa rin yung naging training mo noon, Father. Kasi armed forces ito may civilian in nature na nung naging PNP So nung time na yon ang naputol tayo sa ating kwentuhan, ang title mo noon o ang rango mo noon ay First Lieutenant. Okay. Ayan. So paano, magulo ba para sa iyo yung orientation na, teka muna, hindi ako parish priest, ako ay PC. Paano mo ba na-orient ang iyong sarili, Father? Hindi, kasi focus ako sa aking pagkapare. Kasi I am here in the service, military service, because of my priesthood. Kailangan nila ang aking ministry. Kaya medyo dito lang kami sa technical. Technical lang ako na yung mission namin is to give, to provide moral and spiritual support to the men in uniform and their dependents. Pero Father, ang unique kasi doon sa iyong role ay hindi lahat ng Philippine Constabulary ay Katoliko. Oo po, meron talagang ibang yan. So may ibang aspect, no? May pakikisamahan ka rin na ibang sekta, ibang denomination. Sa chaplain service kasi, hindi lang Katoliko Ano meron yan, pang Father? Protestants, may Agdipayans, mga Methodists, may mga Muslim pa, imam. Ayun ang mga... Pero Father, pag ganyan chaplaincy service, sino leader dyan? Lahat kasi kayo leaders. Meron bang nangingibabaw? Meron isang director, tapos yung sa organization ng AFP sa kapulis, parehas din Meron ding deputy, meron din in charge sa operation, meron din in charge sa lahat-lahat ng mga dapat gawain sa chaplain service. So Father, during that time, meron ka bang mga significant na experiences sa PC? Sa PC pa, sa PC pa. Okay. The first time, hindi sa, pero nire-recall ko lang, 'di ba? 'Yung, 'yung sa organization ng AFP sa kapulis, parehas din sa operation, meron din in charge sa operation, meron din in charge sa lahat-lahat ng mga dapat gawain sa chaplain service. So Father, during that time, meron ka bang mga significant na experiences sa PC? Sa PC pa, okay. The first time, ito, hindi sa, pero
medyo na-excite ako nung nakatabi ko si the late President Ferdinand Marcos Sr. Oo, kasi meron doon noon, nung nasa dadaan sa La Union noon, meron doon, November 1 yan. Di ba meron doon yung Tomb of the Unknown Soldier? Kailangan na may seremonya na i-bless yung mga namatay na sundalo. Kaya doon ako. Kaya nagulat ako nung sa pag-prayer ng Our help is in the name of the Lord. Sumagot siya, who made heaven and earth. Kaya okay kako sa loob ko. Then, inano ko yung prayer. So, bata-bata ka pa dun, Father, Oo. So, maybe ano kayo niyan, may memorabilia kayong dalawa. Meron yan ang ano ko noon. Yan ang ano ko. So, yun ang mga happy moments, no? Kasi karabing elbows mo yung mga celebrities, ika nga, personalities talaga of this nation. Pero meron bang mga challenging moments naman na nahirapan ka? Wala pa noon kasi ang ano ko lang noon kung ano ay yung, siyempre andun yung mga trabaho. Conscious naman ako sa mga trabaho. Pero kung ano lang, ang mga nahirapan ako, yung sa, alam mo naman, sa funding ng mga activities. Kasi talaga, so yan pala hindi kasama sa budget yan? Hindi kasama sa budget, pero depende sa kung magkano lang ibibigay sa iyo. So i-present the project, ayan, kung may kailangan ako, request yan. Sa bagay, ganun din naman sa parokya, Father, di ba? May programa ka kahit walang funding. Kasi hindi pwedeng dependent ang programa natin sa kung meron lang tayong funds or wala. So, naging yun pala ang isa sa na-encounter mong challenge talaga. Pero sabi naman ng regional commander ko noon, request ka lang, Father. So, Father, during that time, wala naman yung mga walang gera nun no? Wala. Meron bang gera nung panahon na yun, Father? Sa communist insurgency. Kasi medyo bata-bata pa ako nung, Father So meron pala, may mga bakbakan pala nung panahon na yun. Kala ko smooth sailing lang, Father, na regular, nagmimisa ka lang. So may ganun pala. I go around, especially yung mga patrol base doon o yung mga kumpanya na critical area. So, Father, ibig mo sabihin sa communist insurgency during that time, may mga namamatay tayo na mga tao. So, hindi lang mga sa community, pati yung mismong mga police constabulary. Philippine mga Constabulary. PC, So, nakakabasbas ka talaga ng mga putol-putol, mga ganon. Hindi, nakakabaong na Nakakabaong na Akong pinapadala na pag ganon na. Pag medyo critical yung area, yung sundalo na namatay, ako na ang survivor officer, ako nang taga-dala ng mga kung ano pa, tapos ako na ang pare. Ikaw na lahat. Ako na lahat. All in one. Pero may mga kasama rin ako. Ayun. Ako na parang official na yan na Pero Father, dahil binanggit mo critical areas So critical areas, hindi naman nila ma-identify sino ang Philippine Constable at ang pare. So ibig sabihin, kung critical yung area, pwede ka rin maging target. And are you ready for that? Siyempre, naka-uniforme ka You go there as a chaplain naka-uniforme ka. So nakatikim pala ang Father Ray ng mga yung mamamatay, ganon. Kung ikaw yung target. Hindi naman yung target, pero kung nagkakataon na ganon. No? Kaya noon, tapos pag nagta-travel ako, nagbabayad ako. Nagbabayad ka? Oo. Hindi ka libre? Ay, hindi pwede. Hindi ako pwedeng libre. Kasi pag may mag-checkpoint noon, tatanong nila sa konduktor, sino ba ang badge? Oo nga. Na-identified na. Tama. Kaya sabi ko, yung mga assistant ko noon na sumasama sa akin, doon ka lang, sir, dito kami. Okay. Magbayad tayo. Yes, sir. Bayad kami. Ang hindi alam ngayon, nung araw kasi pag sa bus, di ba, instead of ticket, papakita yung badge. O ganun lang yun. Tapos libre na yun. Ganun mo lang. Oo. Pero sa'yo, strategy mo na naman to, Father. No. Wag. Kasi protection and security. Hindi ko ginawa yun. So, Father, paano naman yung transition ng PC to PNP? Affected ba kayo nun? Wala. Kasi
Parehas naman yung serbisyo namin. Parehas lang yun. Parehas lang yun. So, automatic lang pala. Automatic Basta lang yan. na-dissolve yung PC, PNP na PNP siya. na, oo, So, oo. the same setup. Setup Pero, Father, yan. nung nag-PNP, iba na rango mo nun. Ay, hindi. Nung nasa PC pa ako, kapitan na. Kapitan. Oh, na-promote ako. Na-promote ako. Pero nung naging PNP na, yan, kapitan pa ako, senior inspector. So, ang tagal mo sa PNP, Father? Nakailan taon ka po? Mga siguro 19 o 20 years. So, 2 dekada po si Father Ray, no, na ang buhay niya hindi lang PC, mas malaki yung portion sa PNP. Kasi gusto ko na yan tanong kay Father, kasi doon ko na siya nakilala sa PNP. At hindi na basta yung rango niya doon sa PNP, kasi siya na yung director talaga doon sa chaplaincy office. Natatanan mo ba, Father, paano tayo nagkakilala sa PNP? Ganito kasi, may programa na inilunsad ko noon na ang term doon is LOI, Letter of Instruction, Pagpapala, approved ng PNP hierarchy noon to help, to address, yung talagang spiritual needs, moral spiritual needs of yung men in uniform, yung pulis na, Kaya tinerm ko yung programa noon na Moses. Ayan, ang ganda po, Moses, M-O-S-E-S. Okay. Ayan, Moral, Father. Order, and Spiritual Enhancement Seminar. Ayun. So, napakaganda ho. Banner program talaga yan Moses ni Father yan. Ray Ormineta. Oo. Kinontak ko yung chief of staff ko, kilala niya, si Imam Moksir. Si Imam Moksir po ay isang Muslim, kaya Muslim. Imam talaga yung title niya. Tinanong sa kanya, okay, basahin niyo ito, kako, Moses, na ganito. In-explain ko, yung concept. Ay, sir, sabi niya, oo. Sa amin naman may Moses naman So, Old Testament kami, okay, kako, ayos na, walang conflict sa Moses, na program. So, yun yung program talaga ni Father. So, siya nag-conceptualize, brainchild talaga ni Father Ray yun dahil ang kagustuhan niyan, mas spread out yung pagpapala sa buong community ng PNP. Tapos yun nga, ang naging carrier program ay yung Moses. Ako, Father, ikukwento ko to sa'yo. Ngayon ko lang sasabihin sa audience pa natin talaga. Yung first time kami nag-meet ni Father, takot na takot ako sa kanya. Kasi pinag-present kami ng program, Father. So first time nga yung pumunta ng camp. Ano ba yung kampo na yon, Father? Camp Crame. Crame. So, sa Camp Crame, punta kami. Tapos, baon-baon namin, syempre, yung Lay Force program. Tapos, ang ginawa ni Father, hindi rin pala siya yung kakausapin namin. Pinaupo ako sa gitna, kababae kong tao. Nandun lahat yung mga kapulisan niya kasi andun nga yung imam, andun yung Methodist, yung pastors nandun. Tapos pinag-present ako, hindi man lang ako tinulungan. Hinayaan niya ako, sige go, bahala ka. Pero nakita ko naman yung point kasi Katoliko ako Yung pinipresent kong program is a Catholic program, di ba? Yan yung paglalakbay ng puso. So when I was presenting, si Father Ray, hindi pa naman kami close noon. Nakikinig lang siya, pero siya alam niya yung program kasi. Hinayaan niya na magtanong. Yung panel na nandoon, kahit anong tanong, everything under the sun, I have to answer. Tapos, eto, ang ending naman, natuloy naman yung ating programa, Father. So, may mga happy memories ka ba during that time? Ano ba yung mga na-accomplish mo para dun sa Moses na yan, Father? May mga significant kwento ba? Yung iba kasi, yung mga feedback dati, ba? Pag may program ka, may mga feedback. Yes. May mga feedback. Ang unang feedback na, siya tuloy lang ninyo. Gano'n. Kaya, tinuloy namin yan. Kasi there was an encouragement na, saka positive reaction na. Tapos, bandang huli, inano ko na sa mga regions, magkandak rin kayo ng Moses. Ang Moses kako, wag niyong gayahin kung yung dito sa Krame. You make your own Moses kako, yung program. Kaya yung iba, gumawa rin ng sarili nilang program na to support the Moses. Tama.
in support of that LOI pagpapala. Pagpapala. So talaga naging blessing po yun, hindi lang naman para dun sa mga kapulisan, kundi pati rin sa amin. In fact, Father, kami, bahagi ng feedbacking nga, hindi lang yung hindi lang yung pulis. Hindi lang yung opisyal. Pati yung pamilya ng opisyal, dumating po yung time na kakausapin kami, pwede raw ba na makatikim din yung family nila. So, na-introduce din na pumunta sila dito, mag-join lang sila ng Katolikong Pinoy. Ibig sabihin ng anak, at Father, yung kagandahan ng iyong pagpapala na yon, talaga naman hindi lang exclusive for Catholics. Kung hindi, tinanggap po talaga ito all areas, all levels. Kaya nakita ko na yung value na ang panel niya, hinayaan niya magtanong para makita nila na ito ay para talaga sa lahat. Kaya yung mga regions din, di ba Father, nadala mo kami sa iba't ibang rehiyon. At meron hong favorite speech dun si Father, yung tungkol sa unggoy, Father. Pwede mo pa ba ulitin yon? Share natin sa kanila. Kasi yung mga pulis, pagdadating na si Father, talagang lahat sila tatayo, sasaludo no? Pero pag nagkwento na siya tungkol dun sa unggoy na yon, lahat sila nagtatawanan. Father, share mo naman sa lolos and lolas natin ang kwento ni unggoy. Ganito po yan. Yan ang ano ko unang ano ko yan yung kwento ng unggoy, no? Na sinasabi ko na pag ang isang unggoy, no, nakapasok sa Philippine National Police, nag-training lahat-lahat, number 1 sa klase, pasado sa civil service, lahat-lahat, no? Qualified nga kaya nakapasok ako. Ang tanong ko sa kanila, will this unggoy be efficient and effective? Kako. Yung iba sabi niya, i-grade natin, in scale of 1 to 10. Will he be effective? Will he be efficient? Yung iba sabi niya, sir, may training siya, ganito. Effective yan, efficient yan. Okay, kako, effective, efficient. Pero hanggang saan kako? Hanggang saan kako sa kanila? Medyo sila nag-isip, no, hanggang saan kako? Kasi sabi ko sa kanila, no, kahit nandiyan na lahat yung training, lahat-lahat nandiyan na sa kanya. Ano ang unggoy? Ganun din, no? Unggoy pa rin yan. Unggoy pa rin yan. Kaya unggoy pa rin yan. Kaya lalabas at lalabas pa rin yung kanyang pagka-unggoy. No? Kaya inano ko sa kanila, kung ano ang ugali mo na pumasok sa pagkapulis, no? Yun din ang lalabas na klase ng pagkapulis. Kung ano ang pagkatao mo, kung unggoy ka na tao, unggoy rin yung pulis na lalabas kako sa kanila. Tama. Yun ang ano ko Kayong pagkatao talaga, basis is pagkatao. So yan ho ang opening remarks pa lang yun ni Father Ray. So doon pa lang, lahat nga na, may tawa kunyari, pero napakabigat. Kasi parang yung unggoy, binihisan mo lang, sinuotan mo lang ng uniforme ng pagkapulis, pero alam nila yung ibig sabihin ni Father Ray. Kasi ang punto nga doon, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Kaya nakikita ho ninyo kung paano nag-progress yung buhay ni Father Ray. Sa pulong kanyang kabataan, mga taong nag-impluwensya sa kanya, mga pahabol na salita ng mga taong nag-influence sa kanya. At ngayon, nung pumunta na siya dun sa ladder of success niya, hindi power kung hindi ginamit niya yung kanyang authority para ma-spread out ang pagpapala. At yun talaga yung kumalat talaga sa chaplaincy service nung mga panahon na yon. At ang magandang naidulot ho nito ay kausap niya ang tao, hindi bilang pulis. Kasi bandang huli magre-retire at magre-retire, Father, yung mga ranggo na yan, iiwan mo. Sa totoo lang, practice ako ng practice ng title ni Father, yung kanyang retired general, ganon. Pero bandang huli, Father Ray pa rin, ang punto ng ating pag-uusap. Kasi pagkatao ang labanan, Father, hindi mga ranggo. Hindi ranggo talaga. Pero minsan lang ko ginamit nung yung ranggo ko, nung nasa PNP ako. Minsan lang. Pero papakilala ko, Father Ray. Laging Father Ray, Father Ray sa chaplain service. Yun lang ang ko. Minsan ko lang ginamit
Pero Father, sa mundo kasi ng militar, ng kapulisan, laging ang labanan ranggo. Oo, So, totoo yan. susunod yung tao pag mataas ang ranggo. Pero Father, address natin ang ating mga lolos and lolas. Sa tunay na buhay, wala namang ranking. Wala po. Pero yung kagandahang loob at kabanalan, patas para sa lahat. Yun ang essential eh. Yun ang essential sa yung sa atin, yung personalidad natin eh. Kahit gaano ka naman kataas, kung yung how do you conduct yourself, no? Kung paano ka makipagsalamuhan, yun ang gauge ng pagkatao mo. Pero Father, gusto ko dun tanungin kasi napanood kita noon sa ibang palabas. Ibang palabas. Yung totoo, yung professional talaga yun. Ako, Jessica Soho lang ako ng Archdiocese eh. So parang nakita kita doon, in-interview ka, tapos may pabaril-baril ka pa doon sa shooting range. Ano ba yung senaryo na yon? Hindi, kasi yan, issue yan ng Inquirer ng 2007 yata o 2008, no? Na Holy Week issue yan, I think Holy Thursday or Holy Wednesday, na nandun kaming tatlong mukha ng pagkapare. No? Andon yung healer priest, si Father Faler, ako yung man in cloth, tapos yung isa, pari din, pero naging imam. Talaga? Ayun, yun ang mga episode doon sa front page na yon. Front page So na ano yun. yung kumalat yun, Father? Oo Balita ko, nakarating pa ng San Francisco yun. Oo, kasi pinadala sa akin yung issue na yan, pinadala sa akin isang classmate ko na, nandito ka, sabi niya, kaya pinadala sa akin yung article na yon. So, Father, ibig sabihin, continuous pala yung training mo bilang police. Oh, Hindi lang pala continuous lang. natapos yun for requirement purposes ng PC, di ba? Natatandaan? Hindi, dire-diretso Ongoing yan. pala yan. Oo, hanggang yung rango, bawat rango may commensurate na i-fulfill mo na training. Hindi ka pwedeng ma-promote. No, kung hindi mo makuha yung training na yon. Naway, Father, pagka may grade ka rin doon sa pamamaril na yon, pag hindi ka pumasa, Wala. ano na yun, parang Proficiency skill lang. Proficiency. Enhancing yung skill mo lang. Hindi naman basta kumpari ka, nandun ka lang na nakaupo. Kung time of emergency, at least kailangan yun eh. Oo. Kaya noon pa nung PC noon, ay yung mayroon yung camp defense plan yan eh. Everybody has to participate in the defense of the camp. Kasi ngayon, Father, nakikita ka nila paring-pari ay itsura mo eh. Pero noon ho, sa Camp Crame, talagang uniform niya po talaga yung pampulis talaga, no? Pan-director talaga. Tsaka makikita mo yung mga tao, pag dumating na si Father Ray, nakasalute talaga lahat sila, no? Pero marunong kasi makipagkapwa-tao si Father Ray. Kaya nga eto, nandito tayo sa tema natin ngayon na securing safety and sanctity. So, Father, mabuti hindi ka kinain ng service. Mas lumutang pa rin sa'yo yung bukasyon mo. Hindi kasi focus talaga kasi ako eh. There was one time, no, may dialogue ng imam at saka Kristiyano at saka Muslim sa Mindanao. Kasama yung mga nandun na obispo. Naging obispo ko si Cardinal ngayon, Cardinal Quevedo. Naging obispo ko sa Nueva Segovia noon. Nung nandun ako, tanong sa akin, halika nga, sabi niya sa akin. Kasi pare niya ko, Bishop, yun ako. Pag pumipirma ka sa mga papeles sa Camp Crame, anong nakalagay doon? Sabi niya sa akin. Bishop, ang nilalagay ko din is Reverend Father kako. Tama. Tama kako. Tama, sabi niya sa akin. Huwag mong yun yan. So kahit the PNP structure, ang pa, pirma mo pa rin ay Reverend Father. Oo. So Father, so wala namang mga life-threatening issues na naganap sa buhay mo habang active ka pa nun sa PNP? Meron isang isang pangyayari noon, after my training noon, ay sakwan pala ito sa PC pa, life-threatening. Nabaliktad yung yung bus na Sinasakyan mo? sinasakyan ko, no? Kasi I'm going to
going Ilocos para mag-attend ng yung Christmas. Oo, kasi andun yung diocese ko eh. Ngayon, nabumaliktad. Siyempre, nung nakalabas na ako, may isang babae. Sabi niya sa akin, Kuya, hanapin mo yung bag ko. Full of diamonds yan. Kunin mo. So, binalikan mo. Hindi ko binalikan. I might be tempted ka ako. Tama. Hindi ko na inano eh. Tama. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-abang ng mga sasakyan para tulungan ng mga Yun na lang ang role ko. Oo, tama. Hindi ko na inano yan. Baka mamaya kako sabi ko sa loob-loob ko eh. Sa'yo pa umabot yun. Baka ano pa ako rito kako. So may mga temptations din pala, Father, Ay, along oo, the way. Oo. Ayoko Hindi na tanongin pwedeng- si Father sa ano pang mga temptations Hindi pwedeng walang temptation na dadaanan ng isang paro, isang tao. Marami, lalo na expose ka, no? Sa mga community work talaga, sa mga community, expose ka talaga eh. Oo, kasi you deal with people eh. Kaya expose ka talaga. Sa pagkapari ko, expose ako. Maraming temptation yan, pero focus pa rin ako. Father, yung temptation of fear, yung of what's going to happen in the future, kasi matagal ka na dyan sa area, no, nasa organization ng PNP, pero hindi ka spared from retirement. Yes, Meron okay. ka rin ganon. So, pinaghandaan mo ba yung retirement na yon? Oo, pinaghardan ko talagang ko eh. Sabi ko, para makaretire ko ng ng talagang walang problema ka ako. Iningatan ko yan. Iningatan ko yan. Iningatan ko yan. Kaya lahat ng pinipirmahan ko, lahat ng lumalabas sa aking opisina, nakaano na yan. Filtered na yan, naka na yan. Kung talagang pirma ko yan o ano. Pero Father, merong time kasi parang retired ka na nito eh, 2018. Tama ba? Retired ka na. Okay na, okay Nung na. panahon na yon, parang kung hindi ako nagkakamali, sa church, Year of the Clergy. Yata. Yung 2018. Okay. O basta along that time, kasi 9 years yan, di ba? Bawat year, meron tayong sinicelebrate. At yung panahon na yun, parang nahilera ka sa news. Dahil may 3 pare na talaga namang nag-agaw buhay, ika nga. Yung 2, hindi nakalusot. Pero pagdating sa'yo, nakalusot. Ikaw yung ikatlo dapat. Hindi, 3 ang 3 talaga yung natuluyan. Natuluyan. So, pang-4 ka pala, Father. Oo. Hindi, pangatlo sana ako. Pangatlo sana ako, pero nag-survive ako. Nung nagre-recover ako, nakita ko na lang sa TV na meron palang isa na sumunod sa akin. So, pwede ba natin yung ilathala, Father? Ay, pwede kasi yung na yan eh. death experience talaga. Yung na yan eh. Yun eh, oo. parang June 4 kasi, Father, namatay ang mother ko. Oo. So, tinawagan kita para ipaalam na wala na si Mami. Oo. Tapos sabi mo, pupunta ako dyan, June okay. 6. Okay, yun, So, June tama. 6 yan. So, June sabi, 6. kami naman lahat, edi nakaabang. Pero, nagulantang kami dahil ang balita ng natanggap namin ay hindi na makakarating si Father. Oo. Siya ay nabaril. 2 gunshot wounds ang tumama dun sa katawan. So hanggang dun lang yung balitang natanggap namin. Eh di syempre, ang mga bisita ko nun, may mga pare. Eh yun nga yung kasagsagan na sunod-sunod ang napapatay na pare. So pwede mo bang ikwento yun, Father, ngayon? Kahit in passing lang. Okay, ganito yan, no? Papunta na kami rito sa inyo, no? Dumaan lang kami sa isang eskwelahan na doon ako nagmimisa. Meron lang akong sasabihin, no? Sasabihin ko na, pinaabot ko sa sekretarya ko, si Remy, na punta nung si ganito, sabihin mo na ganito. Okay. Kapapark ko pa lang, sa gilid, kabababa ni Remy, yung sekretarya ko, andun na. Pakpak, 2 pan. Sabi ko, barilya na ako. Pangatlo, pangapat, ay, ako na pala. So wala ka pang kamalayan? Walang kamalayan. Nung nakatamaan na ako, sabi ko, ako na pala kako. Bakit kaya kako? Hindi ko naranasan yung sakit. Wala ka naramdaman, Father? Hindi, meron akong tama na talaga. Naramdam ko na may tama ako. Pero inassess ko yung sarili ko, walang internal ito kako, hindi nakapasok kako. Kaya ang nakakasakit noon, bakit? Yan, bakit? Ito nangyari sa akin. Matagal na ako rito. Simula sa full pan, dito na ako.
ano kayang kasalanan ko, yung nakagawa kong hindi maganda. So, kaya hanggang ngayon, no, question mark na sa akin. Oo nga, palaisipan pa rin. Pero talagang, misteryo pala dyan sa akin nga yan. masasabi, Father, na ang Diyos ang nag-secure ng iyong safety kasi ikaw ang nag-secure ng sanctity ng mga tao sa paligid mo for the longest time. Kaya ando naman siya para ikaw ay proteksyonan. Alam ninyo, hindi ho biro yung tumama na bala sa katawan ni Father Ray, pero eto, kasama natin siya. Let us praise the Lord! And give Him thanks. So kung hindi, iba na kwento, Father, no? Kung ikaw ay natuluyan, talagang in memoriam na ito dapat. Pero ngayon siya mismo ang nagkukwento sa atin. So Father, pagka pala nandun na, may tama ka na di ba? Tinakbo ka na sa ospital talaga. Naisip mo bang malapit ka na? Ay, Sa kamatayan? Hindi. Wala? Buuan na ubo talaga? Na-feel ko na hindi nakapasok So, talino talaga ni Father. Pati yung bala, may strategy din siya kung paano maiwasan talaga no? Hindi lang yun, dinala ko sa ospital, no? Medyo pin-x-ray ako. Lumapit yung kaibigan kong doktor. Wala. Wala lang yan. Sa labas lang yan. Okay. After siguro mga 2 hours, nagpalipat na ako ng ospital. Palipat ako ng ospital. No, after siguro 1 hour, dumadami na yung mga nagpalipat naman daw sa ibang ospital. Doon ako nagpagamot. Ayan. Yan na yung sinasabing sinesecure na niya yung safety naman niya. Kasi talagang dinudumog ka na, Father, ng time na yun. Alam ko na ang mga reporters. Mga pag ganun kasi na pangyayari, susundan ka Susundan ka. At saka ang mahirap nun, Father, hindi na-identify di ba? Kaya may threat pa talaga. Actually, hanggang ngayon may threat pa rin naman. Nandun pa rin yan. Pero mukhang pinagpasa Diyos na talaga ni Father ang kanyang kondisyon. So, Father, ano ang naging aral nito sa'yo? Did it change your life? Hindi. Ang lang, yung movements ko lang, yung pero yung outlook ko sa buhay, na talaga, yung sabi ko sa Panginoon, tapos na ko, Panginoon, siguro kung ano pang ang gusto mong gawin ko, sige, kako, basta andyan ka. Andyan ka lang sa akin. Yan lang. No, I couldn't ask for more. Alam mo naman, ang lolos and lolas natin, medyo may kinahaharap. Dahil syempre, papalapit na sila ng papalapit doon sa endpoint ng buhay. Yung bang eternal retirement na tinatawag, Father. Si Father nakalusot sa retirement niya sa PNP. Nalusutan din niya yung may bagong mission siya, mission order So ngayon, titignan natin, Father, ano naman ang masasabi mo, mensahe para sa ating lolos and lolas na medyo nalalapit doon sa eternal retirement? Ay, ang pinakamaganda dyan kung anong magaganda natin na pinagdaanan sa buhay, dapat yan ibigay natin sa mga apo natin, mga lolo't mga lola, kung ano yung nakikita natin kakabuti ng buhay nila, ibigay natin sa kanila, At saka mag-prepare na tayo, nasa terminal na tayo, nasa terminal na tayo. Ganon din ang feeling ko ngayon, nasa terminal na 70 na, magsi-70 na itong next month. Kaya sabi ko, okay na siguro. Pero kung inherit pa ako, sana marating ko yung Golden Jubilee ko after siguro 4 years, Kaya yun na lang. Si Father. Di, kasi ang experience ko naman talaga kung minsan, di ba? Sa Santo Olio ako. Kikita ko kung minsan parang nahihirapan yung tao. Kung gusto ko sana, ayaw ko mahirapan yung ganon, Ayaw ko talaga na makitang sarili ko na doon ako, ganon ako, Kaya sa isa pa, mabuti may pamilya na nakasakasama ko na talagang umaalalay sa akin, tumutulong sa akin, na naging kapamilya ko na sila. So yan ay isang pagpapala sa iyo, Father, ang pamilyang yan. Oo. Kaya nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi nakatagpo ako ng kapamilya talaga. Kahit hindi ka dugo, kapamilya. Amen talaga. At Father, siguro magandang pabaon natin sa lolos and lolas natin. Sa araw na ito'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na ina of the Miraculous Medal. Kaya kung meron kayong ganito, di ba, ito ay ini-impose sa atin,
At yung panalangin ay, Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. So ngayon, para sa pangwakas na panalangin, pamumunuan tayo ni Father Ray Ormineta. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. An act of consecration to Our Lady of the Miraculous Medal. O most powerful Virgin, Mother of our Savior, keep us close to you every moment of our lives. Obtain for us, your children, the grace of a happy death, so that in union with you, we may enjoy the bliss of heaven forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So muli, maraming salamat, Father Ray Ormineta. At sa ating mga lolos and lolas, tayo magpapatuloy na magsumikap na ma-secure natin ang safety and sanctity of our lives and of our family. Let us praise the Lord And give Him thanks. See you again next Monday. Bye! Bye-bye. Bye-bye.